Bakit may mga lalaking kahit hindi sila pinakagwapo, kahit hindi mayaman o kahit hindi sikat, sila pa rin ang pinaka nakaka-attract? Ang iba, sobra ang ingay, laging nagpapapansin, palaging naghahabol, pero kapag pumasok sa kwarto, wala silang bigat sa presence. Samantalang ang mga lalaking ito, tahimik lang, ngunit ramdam mo kaagad na may kontrol sila, may lalim, at may kakaibang aura. Hindi sila desperate, hindi sila palaging nagpapakita ng effort para mapansin. At ang pinaka-mysterious na bahagi, hindi muscles, hindi pera, hindi status ang dahilan. Ang sikreto nila ay isang bihirang trait na halos wala na ngayon, emotional discipline. Ito ang kakayahang kontrolin ang sarili, hindi ang mundo. Ito ang kakayahang manatiling steady kahit gulo ang paligid. At sa video na ito, ibabahagi ko kung paano mo magagamit ang prinsipyo ng Stoicism para maging isang lalaki na hindi lang physically present, kundi psychologically magnetic. Hindi ito tungkol sa pagpapa-impress sa iba, kundi tungkol sa pagiging unshakable. Isang presensya na kahit tahimik, hindi nila malilimutan. Una, control your reactions. Ang unang bagay na nagpapababa ng attraction ay emotional impulsiveness. Kapag madali kang matrigger, kapag konting sin lang ay overthinking ka na, kapag konting rejection ay bagsak agad ang mood mo, nawawala ang aura ng stability. Ang stoic na lalaki, hindi niya kontrolado ang mundo, pero kontrolado niya ang sarili niya. Kapag may conflict, kalmado siya. Kapag may pressure, steady siya. At alam mo kung bakit attractive yon? Dahil subconsciously, ang mga tao naghahanap ng safety at strength. Kapag hindi ka reactive, nagmumukha kang grounded. At ang grounded na tao, bihira. Ikalawa, speak less. Observe more. Hindi kailangang ikaw ang pinakamadaldal para maging interesting. Sa katunayan, mas maraming misteryo ang tahimik. Ang insecure madalas oversharing, gusto niyang patunayan ang sarili niya. Pero ang stoic, komportable sa katahimikan. Nakikinig siya, nag-o-observe siya, at kapag nagsalita siya, may laman, may timbang. Kapag hindi mo ibinibigay lahat ng impormasyon tungkol sa sarili mo agad-agad, nagkakaroon ng curiosity. At ang curiosity, isa sa pinakamalakas na foundation ng attraction. Mystery creates depth. Depth creates impact. Ikatlo, detach from validation. Ito ang pinakamahirap gawin, pero sa parehong oras, ito rin ang pinaka-powerful na paraan para maging attractive. Kapag kailangan mo ng validation para maramdaman ang halaga mo, nagiging fragile ka. Bawat like, bawat comment, bawat papuri, parang sukatan ng worth mo. Kapag wala iyon, bumabagsak ang confidence mo, nagiging dependent sa opinion ng iba, at napapalabo ang presensya mo. Pero kapag natutunan mong maging secure kahit walang pumapansin, kahit walang nagre-react, iba ang aura mo. Hindi ka na naghahabol sa atensyon. Hindi ka nagmamakaawa para sa approval. Hindi ka nagpipilit magpakitang gilas para mapansin. Ang bawat kilos mo, bawat salita mo, may bigat at may purpose. At interesting na twist, habang tahimik ka, habang hindi ka nagpapa-impress, doon ka nagiging magnetic. Ang energy mo mismo ang nagiging attractive. Ang taong hindi nangangailangan ng approval, hindi dependent sa ibang tao para maramdaman ang value niya, ay siya ang pinakahinahabol ng iba. Dahil sa tahimik na confidence na yon, sa presensyang hindi kailangan ipaliwanag, sa pagka-unshakable mo sa sarili, kahit hindi mo sinasadya, nagiging focal point ka. Ang mundo, subconscious, napapansin iyon. At ang kakaibang pagka-magnetic na yon ay hindi peke, hindi matutumbasan, at hindi kayang ibenta ng kahit anong status, money o charm. Ikaapat, build competence, not just image. Maraming tao ang nag-iisip na kung attractive ka, sapat na ang hitsura. Oo,
Mahalaga ang appearance, pero hindi ito ang pangunahing batayan ng tunay na presensya at magnetism. Ang pinaka-powerful na attraction ay lumalabas kapag may direksyon ang buhay mo, may skills ka, at may discipline ka sa lahat ng aspeto ng sarili mo, sa katawan, sa isip, sa finances. Kapag ang isang lalaki ay may consistency sa pag-unlad, natural na lumalalim ang presence niya. Hindi lang siya mukhang mataas ang value, mataas talaga. Ang stoic glow up ay hindi puro forma o imahe para mapansin. Ito ay functionality, resilience, at progress. Ipinapakita nito na kaya mong mag-handle ng responsibility, kaya mong harapin ang challenges, at kaya mong i-level up ang sarili mo kahit walang audience. At alam mo ang pinaka-interesting na parte? Ang mga tao, subconsciously, naa-attract sa momentum. Sa bawat maliit na improvement na ginagawa mo, sa bawat bagong skill na natutunan mo, sa bawat challenge na nalalampasan mo, nagiging mas magnetic ang energy mo. Momentum is attractive at kapag consistent ka sa growth mo, hindi mo na kailangang pilitin ang attention. Natural itong sumusunod sa'yo. Ikalima, master your emotions. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagiging attractive ay tungkol sa hitsura o sa kung gaano ka kasikat, pero sa Stoic philosophy, ang pinaka-powerful na magnetism ay nagmumula sa emotional mastery. Hindi ibig sabihin ng Stoicism na wala kang emosyon, kundi ito ay kakayahang hindi maging kontrolado ng emosyon mo. Hindi ka moody, hindi ka pabago-bago depende sa mood ng sitwasyon o opinyon ng ibang tao. Kapag may problema, hindi ka nagpapanik. Sa halip, nag-iisip ka ng malinaw, naghahanap ng solusyon. Kapag may argument o conflict, hindi ka sumisigaw o nagpapadala sa galit. Naglo-logic ka, nagmamanage ng tensyon ng may calmness. Ang kakayahang i-control ang emosyon mo ay signal ng maturity at sa mundong puno ng drama, ang calm energy ay super attractive energy. Ang taong hindi madaling matrigger, hindi nagpapadala sa emosyon ng iba at kayang panatilihin ang composure sa pressure, ito ang natural na humihikayat sa respeto, tiwala at admiration. At interesting, habang tahimik at composed ka, mas nagiging curious ang ibang tao dahil subconscious nilang nararamdaman na ikaw ay hindi basta-basta mamanipulate o ma-shake. Ang tunay na emotional mastery ay hindi lamang nagpapataas ng attraction, ito rin ay nagbibigay sa iyo ng inner freedom at unshakable presence na bihira sa karamihan. Ika-6, learn to walk away with dignity. Isa sa pinaka-attractive na traits ng isang lalaki ay ang kakayahang umalis ng may respeto sa sarili. Hindi lahat kayang gawin ito. Kapag hindi ka pinili, hindi ka nagmamakaawa. Kapag hindi ka na respeto, hindi ka nagwawala o nagpadramahan. Sa halip, tahimik kang umaalis pero hindi basta nawawala. Nag-i-invest ka sa sarili mo, sa iyong growth, sa iyong oras at sa iyong energy. Sa Stoic perspective, ang kakayahang mag-let go ng hindi na kailangan ng closure o apology ay nagpapakita ng emotional independence. Kapag alam ng tao na kaya mong mawala at hindi ka dependent sa kanila para maramdaman ang value mo, nagkakaroon ka ng presence na mahirap palitan o kalimutan. Ang scarcity ng iyong attention at ang dignity mo habang umaalis ay nagbibigay ng respect at curiosity sa mga nakapaligid sa iyo. At interesting, sa paradox ng attraction, ang taong hindi takot mag-let go at kayang maging detached ng may integrity ay kadalasang pinakahinahabol kahit hindi niya ipinapakita o pinipilit ito. Ika-7, focus on your mission. Ang taong walang direksyon ay madaling ma-distract. Pero ang lalaking may mission, hindi madaling ma-shake. Kapag busy ka sa pag-build ng sarili mo, career, negosyo, katawan, mindset, hindi mo kailangang maghanap ng attention.
Ang attention ang lalapit sa'yo. Purpose creates confidence. Confidence creates attraction. Kapag alam mong may pupuntahan ang buhay mo, hindi ka desperate sa pansamantalang validation. Ikawalo, embrace discomfort. Kung gusto mong maging attractive sa stoic way, kailangan mong maging komportable sa discomfort. Karamihan sa tao tumatakbo sa hirap. Umiiwas sa rejection, natatakot sa failure. Pero ang stoic, hinaharap ang discomfort dahil alam niyang doon nagkakaroon ng growth, nag-gym kahit tinatamad, nag-aaral kahit walang motibasyon, tumitindig kahit kinakabahan. At alam mo kung bakit attractive yun dahil bihira ang taong may self-discipline. Kapag kaya mong gawin ang mahirap kahit walang nanonood, nagkakaroon ka ng silent confidence. At ang confidence na galing sa hardship, hindi peke. Ramdam iyon. Ikasyam, don't chase, attract. Ang desperasyon ang pinakamabilis makasira ng attraction. Kapag ikaw ang laging unang nagme-message, laging available, laging nag-a-adjust, unti-unting bumababa ang perceived value mo. Hindi ito laro ng ego. Ito ay energy. Ang stoic na lalaki hindi naghahabol. Nag-i-improve siya. Hindi siya nagpipilit mapasama sa buhay ng iba. Ginagawa niyang valuable ang sarili niya. Kapag may nagustuhan siya, clear siya. Pero kapag hindi reciprocated, hindi niya ipinipilit. He redirects his energy. At ironically, kapag hindi ka needy, mas nagiging curious ang tao sa'yo. Ikasampo, be unpredictably calm. Sa mundo na puno ng drama, ang pagiging calm ay parang superpower. Kapag may issue, hindi ka agad nagre-react. Kapag may chismis, hindi ka sumasabay. Kapag may insulto, hindi ka bumababa sa level nila. Silent ka, pero aware. Relax ka, pero alert. Ang ganitong klase ng composure ay nakaka-intimidate sa tamang paraan. Dahil ipinapakita nito na hindi ka madaling makontrol. Emotional independence is power. At ang taong hindi kayang galawin ng chaos sa paligid niya, sila ang may pinakamalakas na presence. Sa huli, ang pagiging attractive ay hindi isang performance. Hindi ito pagpapakita ng kung ano ang wala ka. Ito ay pagiging solid sa kung sino ka. Kapag kontrolado mo ang reactions mo, kapag secure ka sa sarili mo, kapag may direksyon ang buhay mo, hindi mo na kailangang pilitin ang attraction. Ramdam ka na, at ang tunay na stoic attraction, tahimik pero mabigat. Hindi flashy, hindi naghahabol.